Kaya ako mamatay, mahulog yung eroplano, putang ina. I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantled the oligarchy that controlled the economy of the Filipino people. Maraming salamat. There's a prepared speech for this afternoon. Babasahin ko na lang kasi ito puro naman parang sa inyong mensahe. Dadagdagan ko na lang. To our brave soldiers who are with us today, I personally came here to thank you on behalf of the Filipino people for your undying service, especially during these trying times. As we fight the COVID-19 pandemic, lawless elements still take advantage of the ravage across the land, disrupting public order. Recently, it has been a difficult time for our men and women in uniform due to the escalating tension between the military and the terrorist groups. On top of this, we have the deaths of your fellow soldiers, where certain members of the Philippine National Police were involved. As your Commander-in-Chief, I grieve for our fallen men. I convey my deepest condolence to you for the death of your comrades. I already tasked the National Bureau of Investigation to do an injustice by conducting immediate and impartial investigation to ferret out the truth. This by NBI. Is the NBI here? It is my hope that this isolated incident will not spark any animosity between the armed forces of the Philippines and the PNP. Alam mo, the imponderables of life, hindi talaga natin makita nor can project the future of what things will happen or not happen. Gusto natin na ang mangyari araw-araw ay mangyari sa kagustuhan natin. Yan ang gusto ng tao. But sometimes it can turn to something more than just what we ordinarily expect. Yung mga bagay na hindi natin akalain na mangyari ay nangyayari. We don't have the answer for that. We know that there is a certain hatred or anger there. Or if there is none, then a misunderstanding that led to the shooting. As your Commander-in-Chief and as President of the Republic of the Philippines, I assure you that I will see to it that the truth will come out, be it in favor of the police or the military. Ang hihingi ko lang ang totoong nangyari. So, you can rest assured that justice will be done to the family at sa mga tao dito sa ang mga trupa dito sa pulong. Remember that our progress as a nation has been for decades hindered by insurgency and terrorism. That is why you have my utmost respect
as you risk your lives in the name of peace, security, and development efforts in our regions. Alam mo, Sakor, happy birthday. Timing na lahat at kung gusto mo, i-blow out na lang kita doon sa pagbabago. If you want to take the plane with me in going back to Manila, I invite you para ma-blow out naman kita. You know, Sakor, alam ko na masakit rin sa iyo. Alam ko, hindi ko na tataguin ang puso ko. Alam ko na right or wrong, basta may isang tausog na matay, dumudugo rin yung kasing-kasing mo. Kasi alam ko na ayaw mo. Pero pag may nangyari na matay, patay is patay. At alam ko, as itausog, maski na papano, masakit sa iyo. Alam ko yan. Kaya ang maggarantiya ko sa iyo na ang totoo lalabas at lalabas at lalabas. In fairness to the tausog, policemen, and to the soldiers who died. Kailang wala tayong opsyon eh. Hindi natin ito pwedeng taguin, hindi natin pwedeng laruan ito. Kasi hindi maganda ang labas. We would have a more serious trouble if we play with the people's lives. Mga buhay ng sundalo. So, tanggapin mo rin, may condolences, para sa nangyari. But ako dito, since I work for the government, siguro maintindihan mo rin balang araw. May gusto akong sabihin sa inyo. It is not that I am inordinately proud of it, but that was actually a part of my campaign. Sinabi ko sa iyo ninyo noon, kung nakinig kayo sa akin, I never really expected to win sa rating up to the last hour. Hanggang 4 lang talaga ako in the lineup of 4 candidates. 4 lang ako. But I promised you something. Sabi ko, corruption, mahina yan. Alam ko, sinabi ko, narinig ninyo yan. Yang customs, sensilyo lang yan. BIR, sensilyo yan. Ang corruption na bilyon sa taas. Sinabi ko sa inyo yan. And I dare challenge anybody na sabihin nila, I am lying. Sinabi ko yan in my own language. Medyo pagkabastos. Pero sabi ko, itong mga mayaman na ginagatasan ang gobyerno, pati ang tao. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at umiipit. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Ganun yan. Sakor ganun yan. Every election, noon, o sa ngayon, o bukas, sabihin lang, sa isang kwarto lang yan. O Adre, sinong kandidato natin ngayon? O ikaw dyan, ikaw ang bahala sa, you raise the funds. 5 taong tao. Isang pamilya lang
ang nag-uusap dyan. Ganon nilaro nila ang bayan ko. Kaya ako mamatay, mahulog yung eroplano, putang ina. I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantled the oligarchy that controlled the economy of the Filipino people. Ganon sa kor. Hindi kami. Nagpapakamatay ng itong mga sundalo ko, putang ina, para sa kanila. Just to prop up a government. Gobyerno ko, na useless naman kung nandyan sila. Kaya ako, kung mag-decide kayo na tanggalin ako, mas mabuti, putang ina. Kasi ayaw ko maghawak ng gobyerno na wala akong magawa. Ay, may mga batas kasi. Pero ito, 2 years ipitan ito. Ngayon, after 2 years, pagpaalis ako, wala pa ang nangyari. Alis ako, at least nakita na ninyo. Bahala na kayo. Bahala na kayo. Hindi ko na kontrolado. Yung sinasabi nila na si Duterte, hindi statesman, masama ang bumaga na magmumura. Oh, totoo. Putang, totoo. Totoo kasi galit ako sa putang ina ninyo. Putang ina kung anong pinagagawa ninyo sa bayan ko. Yun ang gusto kong sabihin sa iyo sa court. Na alam ko, ang Moro hindi talaga rin kontento. Kasi ang Moro nauna dito sa Mindanao and the Christians came later. As a matter of fact, if you are not an Islam, you are a dayo. Kasi walang nitibong dito nga Kristiyanos. Puro Islam. Kaya naintindihan ko. Naintindihan ko rin yung galit ninyo. Gusto rin namin na magbago sana, magbago ang tingin namin sa inyo at maibigay sa inyo yung mas magandang arrangement. Gusto ko na magbago ang arrangement para mapagbigyan kayo. Ang putang ina kasi dito, magplano ka ng electric, may mag-apply ka agad, sila rin. Wala Ako nga gusto ko mag-usap na. Alam ko dahil yan sa sakit ninyo. I know how to be a revolutionary. And I know how cruel can it be. Alam ko kung anong mangyari sa parang aso ng alam mo, sa totoo lang, every time na, alam mo kung bakit binilang ko ng 45 yung mga sundalo ko sa Coro? Nabi ko sa kanila, yung 45 ninyo, 3 magazine yan. It comes with 3 magazines. One is deployed, ang isa, 2 dito. Pagpahit na ganon, naubos, bunutin mo pa yung isang magazine, wala ka ng M16. Pero yung last magazine, kainin mo para sarili mo. Because I would rather see my soldier dead than iharap sa video tapos gulgulin parang manok. Sabi ko, yan. Kasi pag ako rin ang na-corner, ganon rin ang gawin ko. Kakainin ko yung bala. Sabihin, hindi ito sabihin na pinatakot kita. I'm just sad kung bakit ganon patayin ang tao na gugulgulin pa sa harap na sa mga kapwa kong Muslim, sa kunti-kunti kong pagka-Muslim, hindi ako maligaya ng ganon. Total warrior tayo. If you are a warrior, a tausog warrior, or a soldier, o isang bala lang. Pag namatay na, no? Pero sinabi ng gulgol, it
creates more hatred. Alam mo ang una kong magprangka ako ngayon, pero huwag kang magalit. Salita lang ito. Kasi gusto kong makipag-ibigan sa lahat. Kalimutan ko na kung anong kasalanan nila. Mag-usap lang tayo. Ang sabi ko sa mga sundalo na nakita ko, pag ganun ang ginawa ng kasama ninyo, bago kayo mag-alis, yung lahat ng patay dyan, nakalaban, bitawan mo isang magasin ang muka ng M16. Ubusin mo yung isang magasin sa M16. Para wala ka na rin makitang puro buto na lang pati utak. Ganon ang sentimento ko. So, sa pakisabi lang sa kanila na hindi order yan. Yung sort of sa galit na kung ako ba sa inyo, ganon ang gawin ko. Bago ako mag-alis, ubusin ko ang isang magasin sa mukha mo. Yan ang... Ako, may dala-dalang sentimento eh. I feel for the Muslim. Kukunti, lula ko lang naman eh. So the fact that she's a Moro, masasaktan ako na umabot tayo sa hantong na ganito. If we just can be, I am just asking,